Hello mga karelasyon. Ladies, pag-uusapan natin ngayon ang 10 ugali ng babae na hindi napapansin pero mahirap makalimutan. Alam nyo, ang ugali kasi na yan ang pundasyon ng isang relasyon. Kumbaga, yung ganda, bonus na lang yan. Pero hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang ganda. Napakahalaga yan, lalo na sa umpisa ng relasyon. Kasi diyan tayo na-attract sa panlabas na anyo. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. Whoops, disclaimer tayo. Hindi ko ulit nilalahat. So, diretso na tayo sa number 1. Ito yung kapag nakikipag-usap o merong nagsasalita, hinahayaang matapos bago siya magsalita. Hindi siya sumasabat. Hindi niya inuunahan ang sasabihin mo. Hinahayaan ka munang matapos. Napakasimple ang ugali na ito. Pero bihira na ito ngayon. At kapag naranasan ito ng isang lalaki, pakiramdam niya ay talagang pinapakinggan siya. Merong sinseridad sa usapan. Number 2, marunong siyang maging masaya para sa ibang tao. Kapag may umangat, hindi siya yung naiinggit. Kapag may mga nagtatagumpay, masaya rin siya para sa mga ito. Tahimik man siya, pero nandoon yung saya. Ang ganitong klaseng puso ay hindi pansinin, pero napakahirap makalimutan. Number 3, hindi niya kailangang maging sentro ng usapan o literal na papansin. Kapag may ibang nagsasalita, nakikinig siya. Hindi niya laging ibinabalik ang usapan sa sarili niya o para lang mapansin siya. At dahil dito, mas gusto siyang kausapin ng maraming tao. At ang ugaling ito ay attractive sa mga lalaki. Number 4, marunong siyang tumupad kahit sa mga maliliit na mga pangako. Kapag sinabi niyang tatawag siya, tatawag talaga siya. Kapag sinabi niyang pupunta ako sa ganitong araw, dumarating siya. Hindi man ito mga malalaking bagay, pero dito nabubuo ang tiwala. Number 5, marunong siyang maging magalang kahit wala naman siyang napapala. Karamihan kasi ay puro na lang kayabangan, di ba? Ayaw masapawan. Ito yung mga babae na may paggalang kahit kanino man. Kahit sa mga waiter, sa mga security guard, mga janitor, mga nagtitinda. Hindi lang dahil sa may camera ay nagiging magalang siya, kundi dahil yun na talaga ang kanyang katangian. Ugali niya talaga ang ganon. At ang ganitong kaugalian ay nako, hindi ito mapapalampas ng isang lalaking merong damdamin para sa babaeng ito. Number 6, marunong siyang umamin sa mga bagay na hindi niya alam. So ito yung tao or babae na hindi nagmamarunong, hindi nagbibida-bida kahit wala namang alam. Marami kasi dyan ang puro lang ingay, puro lang salita, pero wala naman palang laman, wala palang ibubuga. Maraming ganyan. Mas attractive ang taong bukas matuto kaysa sa taong laging gustong magmukhang tama, pero sa kalaunan, hindi naman pala. Number 7,
marunong siyang magbigay ng oras ng walang pagmamadali. Kapag kasama ka, hindi siya yung tipong laging nagmamadali, laging nakatingin sa cellphone. Ipinaparamdam niyang mahalaga ang sandaling magkasama kayo. At ito yung mga sandali na tumatatak sa alaala natin. Number 8, marunong siyang tumawa kahit sa mga simpleng mga bagay. Ito yung hindi kailangan ng mga engrandeng dahilan para maging masaya. Kahit mga simpleng kwentuhan, simpleng biruan, simpleng paglalakad na magkasama kayo, masaya na siya. At ang ganitong tao ang nagbibigay ng kulay sa ordinaryong araw. Number 9, marunong siyang magpasalamat kahit walang nakakakita. Madalas kasi ay iniintay pa na merong audience o merong taong nakakakita para magbigay ng papuri or pasasalamat. Kapag ganoon, walang sincerity yon. Hindi kailangang may audience, hindi kailangang laging nasa social media. Kung totoong marunong kang magpasalamat, binibigay mo yan with or without may audience o may nakakakita. At ang taong marunong tumanaw ng utang na loob ay bihirang makalimutan. Number 10, pag umalis na siya, gumagaan ang pakiramdam mo. Hindi yung mas lalo pang bumibigat. May mga taong pagkatapos mong makasama, parang wala ka ng energy, drained ang pakiramdam mo. Pero meron ding mga taong pag-uwi mo, napapangiti ka. Hindi mo man maipaliwanag kung bakit, basta gumagaan ang araw mo. At kadalasan, sila ang mga taong hindi mo nakakalimutan. So mga ladies, hindi lahat ng ugaling tumatatak ay maingay o kapansin-pansin. Madalas ang pinakamalalim na alaala ay nanggagaling sa mga simpleng asal na paulit-ulit nating nararanasan. Dahil sa bandang huli, hindi lang kagandahan ang naaalala sa isang tao, kundi ang pakiramdam na iniwan mo sa kanya.